bubulag-bulagan na ang ating hustisya ay umiiral. Ang ating justice system ay bukas. Ang ating justice system ay gumagana. Magmula sa pinakamaliit, pinakamababa, hanggang sa pinakamataas na hukuman ng ating bansa. Walang makapagsasabi sa ngayon na hindi umiiral ang justice system sa ating bansa. Totoo. Ngayon, kapag sinabi mo na tayo'y babalik uli sa jurisdiction ng Rome Statute, na hindi pa nga natin naayos ang napakaraming pangyayari na hanggang ngayon ay nahahati o nakapaghati sa ating bansa. Yun lang isipin mo na babalik ka dyan nang hindi pa natin naisasantabi ang problema na nilikha ng ICC sa ating bansa. Sa palagay ko ay walang basihan ang lahat ng ito, Nelson. Law. So pag-aaralan po ito mabuti natin, Pangulo. Yes. Ayan, pag-aaralan, open daw ang sinabi niya maganda eh. Maganda raw sa Diyos. Paano niya nasabi paano niya nasabing maganda yung pag-aaralan pa lang? Oh. Bakit selective? Bakit, siguro sabi nila, hindi. Yan namang hinuli nila eh, pinaghihinalaan ang kasapi ng NPA eh. Siguro pagka NPA dito na lang. Pagkakalaban sa politika, di diretso sa ICC. Ayan, dyan mo makikita yung dalawang standard ng pagpapatupad ng hustisya sa ating bansa. Diba? Na halos 4,000 Pinoy wala po sa Israel at Lebanon ang napauwi na ng pamahalaan simula pa noong October 2023 dahil sa mga kaguluhan. Samantala, meron namang 58 na OFW na stranded sa Dubai, kabilang ang 10 sa Abu Dhabi, ang natulungan na rin ng DMW at OWA matapos ang pansamantalang pagsasara ng mga paliparan sa gitnang silangan. Sen, meron hong balita nung isang araw na may 3 mayor na na-stranded sa Israel at may sinasabing meron pang congressman pero itinang congressman. na ito ng pamunuan ng House of Representatives. Hindi daw natuloy yung mga mamabatas na pumunta doon. Ang alam kong nandun na congressman, former congressman. Former congressman Ted Montoro. Nakausap ko nga siya nung araw na yun na sinasabi na may na-stranded na mga congressmen. Parang akala mo napakarami. Ngayon, nung makausap ko siya, siya lang palang mag-isa ron, kasama yung mga ilang naimbita ng bansang Israel, may kinalaman sa pag-uobserba ng kanilang agriculture system. Tama po. Maganda, sabi niya, maganda rito. At, paano naman dyan? Mukhang nagkakapalitan na ng missile dyan. Okay naman kami, kanya may bunker kami rito, at saka pagka merong lilipad na missile manggagaling sa Tehran. May 10 minutes kaming lead time makikita kagad. Bababa kami doon sa bunker namin. At pagkatapos noon, lalabas na naman kami. Wala namang pag-aalala doon sa kanyang pananalita. Ayun nga po. Ngayon, hindi ko pa naman nakausap mula nung magkausap kami. Kasi kahapon ay patindi na patindi sa inyo yung atake ng Iran Mukhang mas gumagamit na ngayon kung tawagin ay hypersonic missile, yung mabilis na. Yung nakita ko sa nakita ko social media, mukhang meron silang underground tunnel na punong-puno ng missile. Mukhang hindi yata natunogan ng Israel yun. Ewan ko lang kung totoo yun. Tama. Pinakikita nila talagang tunnel na mukhang mga missile ang laman Ang problema sa ngayon, hindi natin ma-distinguish kung ito ay reality o AI generated Yung ibang mga video. Kaya ang sinasabi ko, nakita ko lang naman. Wala naman akong kakayahan para i-determine kung talagang totoo yun.
at talagang gagamitin kung talagang magre-retaliate yung bansang Iran. Aha. Sana naman ay hindi totoo lahat yung mga yan. Ano? Totoo po yun. Dahil sa, alam niyo po ba, ito yung epekto ng sinasabi na natin na hindi talaga magandang may mga ganyang labanan. Na-experiensya ay, ayan, kawalan ng pag-asa. Kasi natatakot na yung ibang mga kababayan natin. Ano na naman kaya ang magiging kahihinat na ng buhay natin kung halimbawa napakataas na nga ng bilihin ngayon ang dahil nga sa paglalabanan na yan, mapipilitan na naman na itaas na naman yung petrolyo. Alam mo naman na Nelson, pagka ang petrolyo ang tumaas, napakarami ang mga commodities na apektado rito. Halos lahat. Halos lahat ay naapektuhan. Ano? Sapagkat nagagamit sa transportation, nagagamit sa production, nagagamit sa napakaraming bagay. Kaya lahat, ang magiging epekto nito, yung ating final product, pag binili ng karaniwang consumer, mataas na. Oho. Ayan na naman. O dito sa bansa lang natin, dahil sa pag-aaway natin, napakaraming problema ang hindi talaga nasusolusyonan. Totoo po yan. At dahil dyan, naku po, ewan ko kung ito yung sagot. Sino sumasagot? Malacanang po ito ha? Kung sa bagay, ang sabi ng Malacanang, kung tuloy-tuloy natataas ang presyo ng mga produktong petrolyo, ay magbibigay sila ng subsidy dun sa mga gumagamit ito, lalo na yung mga nasa pampasaherong... Wala ka namang ibang gagawin kung di ganun. Ayun nga ho. Wala kasi tayong sariling pinagkukunan ng petrolyo. Ay kung sana, kung meron man lang tayo, bahala na kayo mag-away-away, basta kami. Tahimik kami rito. Ayun nga ho. Total, meron naman kami sariling pinagkukunan ng gasolina. Kayo nang bahala rin. Kami, dito na lang kami. Di ba? Wala Buti sana, Sen, kung gasolina lang dependent din tayo sa lahat Pati ultimo asin, sibuyas at kung ano-ano pa. Pangkaraniwan, yung nakaka-apekto sa atin ang petrolyo. Pero tama ka, nag-aaway ang Russia at saka yung Ukraine. Nakita mo, ang unang apekto nito ay yung pagtaas ng ng mga produkto na ginagamit sa tinapay. Yung harina. Tama po. Sapagkat kalahati ng mundo, kalahati ng consumption ng mundo nang gagaling sa lugar na yan. Ngayon, mag-aaway yung dalawa. Hindi ngayon makakapag-export yung isa. Sapagkat tinatarget yung kanyang yung kanyang mga daungan, di ba? Tingnan mo ngayon ang pandesal kung anong itsura na natin. Naku po. Ha? Tingnan mo na lang itong isang gwardiya ko. Dati napakapayat yan Dahil sa puro tinapay na lang, wala nang makain na tinapay Nag-ship sa kanin. Lalong napamahal. Oo. Tingnan mo ngayon ang itsura. Lalong, naging maskulado naman. Pero ito siguro, ihingin ko kayo ng reaction dito, Sen, ha? Ito, dalawang balita ito, pero sa tingin ko magkaugnay Ito munang isa. Babasahin ko muna, tapos hingin ko kayo ng reaksyon. Nagulat din kasi ako dito na meron palang ganito. Tungkol ba yan sa pinag-uusapan natin? May kaugnayan ito. May sesegue mo dyan. May sesegue natin. Kasi ang usapan dito ay dependency. Diba? Sesegue mo, hindi ko sasagutin yan. Biruin nyo, Sen, ha? Dependent tayo sa oil product. Ayan, naapektuhan na tayo kasi nagkakagulo sa Middle East. Tataas. Dependent tayo sa agricultural products paano ang gulo mapunta rito sa kalapit nating bansang pinagbibilhan natin ng bigas at kung ano-ano pa. Ito ang isa, parang dependent tayo sa hustisya. Pati ba naman katarungan? Hustisya? Ang layo naman. Akala ko may sesegue mo dyan. Eto, pakinggan nyo na po ito, ha? Inanunsyo kasi ng CIDG, Criminal Investigation and Detection Group nitong Webes. Ano yan? CIDG. CIDG? Criminal Investigation and Detection Group. Sila daw po ay may naaresto na isang babae
na umano ay kasapi ng New People's Army. Alam niyo po ba na may kaso itong babaeng inarest nila? At ang kaso nito, dito ako natawagan ng pansin eh, Crimes Against Humanity. Dahil daw ho sa pagkakasangkot sa mga insidente ng pagdukot at pagpatay sa mga sibilyan. Ang nang dahil dyan, tatapusin ko lang sana para may kompleto tayo ng konteksto. Ito yung si Lilibet Ribaya alias Maya, isang dating medic ng NPA. Matagal na daw tinutugis ng anong batas pangalan? ito. Lilibet Ribaya alias Kala ko Maya. naman Lilibet Langis. Kaya gusto ko kasi i-connecta mo sa pinag-uusapan natin. Ayon sa CIDG, inaresto ito sa Claver, Surigao del Norte. May warrant of arrest sa Regional Trial Court dahil sa paglabag sa Republic Act 9851. Ito yung Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, Genocide and Other Crimes Against Humanity. Ayon sa investigasyon, si Ribaya ay sangkot umano sa serya ng pagdukot at pagpatay sa sibilyan na pinaghihinala ang espiya ng militar. Ginagamit daw din siya ang kaalaman niya sa medisina upang hindi magpagaling, kundi para tumulong sa aktibidad ng armadong grupo. At ito'y kasalukuyang nakakulong, hindi po sa ICC ha, kundi nakakulong at nakasa kustodiya ng CIDG. Ano nga yan? Puntungan mo ngayon. Ang tanong ko, Sen, meron pala tayong ganito na siguro yung ibang kababayang ordinaryo nagtataka, bakit si dating Pangulong Duterte dinala pa sa ICC, gayong Crimes Against Humanity ang kaso niya, na pwede naman palang litisin dito katulad nitong babaeng ito, Sen. Ang ibig mo sabihin, pareho lang naman palang naharap sa di umano ay kaso. Paglabag sa crime against humanity. Opo. O kaya genocide. Yes. And other high crimes. Yung crimes against international humanitarian law. Bakit si dating Pangulong Duterte ay mabilisang dinala, hinuli at dinala sa detention center ng ICC. Samantalang yan na nasa CIDG. Opo. Yun ang tinatanong mo. Yun po yung, kasi magtataka siguro yung iba nating kababayan at sabihin nila, pwede naman pala rito sa Pilipinas. Bakit doon pa sa ICC sa Daheg, dinala ang dating Pangulo? Hindi mo yun ang ating pinipilit na sabihin sa kanila noon. Meron naman tayong sariling batas. Ito nga yung Republic Act 9851. At kung babasahin mo yan, kung di ako nagkakamali, basahin mo lang yung Section 17 at saka Section 18, maliliwanagan ka na. Na ang jurisdiction dito ng lahat ng mga nakagawa ng ganyang klaseng krimen, ang jurisdiction ay ang ating bansa. Meron tayong jurisdiction eh. Ang hindi ko nga maintindihan, tama naman ang ipinagtataka ng mga kababayan natin. Ngayon, paano ang punto ngayon? Tungkol sa ICC? Yes. Meron kang tinatanong kanina eh. Kasi nang dahil dyan sa pangyayari na yan, meron yatang nagmumungkahi. Yun nga po. Ito naman ay, sabi ko nga sa inyo, dalawa yung balita na halos magkaugnay. Ito naman ay rekomendasyon Ang akala ko naman kasi, merong pang isang alternative. Kung ayaw ninyo dito sa ating bansa, ayaw nyo sa ICC, o dalhin nyo sa Israel yung iba, tsaka sa Iran. Kasi pinag-uusapan natin kanina yung Iran eh. Pwede. Nawawala na naman ako kasi sabi mo, ikukonekta mo sa pinag-uusapan natin. May connection po ito. Sige, bilisan mo. Ito naman, rekomendasyon ni UN Special Rapporteur on Human Rights, Irene Khan. Anong posisyon?
UN Special Rapporteur on Human Rights. Ano ibig sabihin ng rapporteur? Baka taga... Sa atin kasi tawag lang natin yung reporter. Reporter, Diba? taga-report. Sa kanila, rapporteur. Rapporteur. Pinagaganda pang pinahihirap pa kasi. Spelling. Oh, ano sabi ni rapporteur? Ang sabi niya, uy, Pilipinas, Oh. baka naman pwedeng ratifikahan niyo uli yung International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance. At isama nyo na yung pagbabalik ninyo sa Rome Statute, yung sa ICC. Bakit niya na imumungkahi yan, Nelson? Kasi daw, may malaking problema daw po tayo. May natatanggap daw sila mga report tungkol nga dito sa human rights abuses at enforced disappearance at extrajudicial killings na nangyari di umano noong nakarang administrasyon. May natatanggap silang mga report. Oho. Yun lang ang kanyang basihan, di ba? Alin ang mas bibigyan mo ng pagpapahalaga? Yung natatanggap mong report o yung actual na nangyayari? Di siyempre yung actual. Halimbawa ngayon, naggigirian ang dalawang bansa, nagpapatayan. Di ba? Bata, matanda, walang pinipili. Ang ginagamit nila, missile. Yes. Ito ang krimen against humanity. Ayan po. Kasi walang regulasyon dito eh. Pagka pinatamaan ka ng missile, kahit sino ka pa, kahit saan ka pa, kahit ano pang building yan, walang pipiliin yan. Kaya nga ang tawag ay crime against humanity. It is directed to the civilian population. Yes. Aktual na nangyayari, kitang-kita natin. Di ba? Sabi nga nila wala ka nang makikitang ebidensyang kasing bagsik nitong nakikita mo eh. Sa criminal evidence, sa law on evidence, ang pinakamabagsik, ang pinakamatibay na ebidensya ay yung tinatawag na object evidence. Yung nakikita ng mata. Di ba? O bakit hindi? Bakit ang hindi ang sabihan sa kanila, Israel, pumirma kayo sa ICC. Iran, kayong mga taga-Palestine, yan. Bakit ang pinipilit yung mga di umano ay may report ng human rights violation, ng disappearance, ng ganito't ganyan sa bansa? Bakit gusto nila yung report lang at ayaw nila yung nakikita? Nagbasagan ng pula ang Russia at saka yung Ukraine. Patamaan ng lahat ng mga missile, lahat ng civilian, maraming namamatay araw-araw, pero nagbubulag-bulagan yung ICC na yan. Pagkatapos, ano sabi ng rapporteur? Baka pwedeng bumalik kayo sa ICC. Ratify niyo uli yung... Meron ka bang kaparaanan para yung rapporteur na yan, maimbita mo lang dito sa programa natin? Pwede naman. Mamaya, tatawagan natin. Para sa ganun, mapagsabihan natin kung naiintindihan niya yung kanyang mga pinagsasasabi at kung naiintindihan niya yung kanyang gawain. Mukhang may nakaintindi. Sino? Eto, sinabi ho ng Malacanang, okay ang Nino? suggestion eh. Nino? Malacanang. Okay. Teka, hindi pwedeng magsalita ang Malacanang. Oo. Siguro, ito, pakinggan natin. Tungkol dun sa suggestion na bumalik tayo sa ICC, i-ratify yung kung ano-anong kasunduan. May pahayag po dyan si Yusek Claire Castro. Pakinggan po natin. Sino naman yan? Tagapagsalita po ito ng palasyo. Ang sinabi po at ang suggestion po ng UN rapporteur, ito po ay magandang suggestion at pag-aaralan po kung talaga pong dapat pa rin sumapit, right? Mag-join sa ICC at i-ratify yung ibang international human rights. Yun nga, oo. Ha? Oo. Anong ginaganda naman nung halimbawa, ang sinabi ba niya tayo babalik sa ICC? Mukhang yun po yung direction eh. Sinabi ng Pangulo na open tayo for discussion sa pagbabalik ng Hindi sa ako ICC. naniniwalang sinabi ba ng Pangulo yun? Dati daw po.
Hindi nga, meron tayong may papakitang sinabi ng Pangulo. Parang naging news item namin yan. Kaugnay nitong sinabi ng Kaugnay raportor. po nito, opo. Palagay ko, kinakailangan nilang magpaliwanag, Nelson, kung halimbawa sinabi talaga ng Pangulo yun. Aha. Sapagkat ayon sa aking konting kaalaman, sabi ko nga sa'yo, dahil meron naman tayong umiiral na batas, lahat ng krimen na magaganap, ang tinatawag na international humanitarian crime sa halimbawa, yung mga genocide na yan, nasasakop na doon sa Republic Act 9851. Malinaw na ang jurisdiction ay dito sa ating bansa. Sapagkat kung halimbawa dito naganap, dito ang jurisdiction. Lalong-lalo na ay kailangan naman nating tanggapin, ewan ko lang sa ibang mga kababayan natin, na Lalo tayong magkakawatak-watak. kinakailangan munang aminin natin. Kailangan muna merong magpasya na ang ating justice system ay hindi na umiiral. Napakalanging kalapastanganan naman para i-assume natin yon. Hindi kaya magalit sa atin ang Korte Suprema pagka sinabi natin? Oo nga. Hindi man lang nila iniisip, anong sasabihin sa inyo ng kataas-taas ang hukuman na kinakailangan tayong bumalik uli sa jurisdiction ng ICC? O kaya tanggapin man lang natin ang mungkahi na pasakop na naman tayo sa ganitong uri ng hustisya. Na hindi naman natin alam kung ano ang kung ano yung pinaka motibo. Halimbawa yung pagpunta ko lamang doon, nakikiusap man lang ako na pwede bang mabisita ang isang tao na nasa loob ng inyong detention center. Ako naman ay hindi nagpunta ron bilang isang politiko. Ako ay nagpunta ron una bilang isang mamamayan ng Pilipinas. At nagpakilala naman ako mula sa aking aplikasyon, sinabi ko I am a senator-elect of the Republic of the Philippines. Wala ka man lang ni isang tao na makausap ng formal para sa ganun mapagsabihan ka man lang na yung aplikasyon mo ay hindi namin binigyan ng approval. Ibig sabihin, ang iyong aplikasyon na makita mo ang isa sa mga nakadetine sa aming detention center ay hindi mo pwedeng makita. Kaya nga tanong ko sa sarili ko, anong tinawag pa namang International Criminal Court? Ang tingin ko pagka sinabi mong International Criminal Court, meron siyang katangian na siguro wala sa ibang mga local courts. Ay naman, dapat mas mataas. Baka naman modernong-moderno. At hindi lamang yun. Hindi lamang sa pamagitan ng pasilidad na nakikita mo. Maging siguro doon sa sentido ng kanilang pagpapahalaga ng katarungan. Baka naman nakakataas sila kaysa sa atin. Dapat sa... Yun ang una kong inassume. Impression. Baka ako dito yung kabaitan ng... Halimbawa, sa korte natin, pupunta ka, mababait naman Magtatanong ka halimbawa. Magbibigay ka ng paggalang sa kanila. Pwede ko bang mabisita yung nakakulong dyan sa ating National Penitentiary? Meron naman sasalubong sa iyo at paalam sa iyo ang mga kaparaanan. Alam mo ba rito sa ICC, mag-a-apply ka wala kang makakausap na tao Naku po. Online So kung yun ang talagang patakaran, pasakop tayo sa patakaran. Bakit naman hindi? Tuntunin nila yun Baka yun ang makabagong forma nga. Kasi nga, kagaya ng ginagawa natin sa ating bansa, no contact policy na rin sa mga lansangan sapagkat nagkakalagayan. Mabuti na wala kang makausap na tao para sa ganun. Patas. Walang puwang yung korupsyon. Sabi ko, baka naman ganun. NCAP din. Pasasakop ako doon. Ang kaso ganun na ganun. Ibig ba sabihin ko mo, alimbawa online, wala ka bang makakausap na? Sabi nila, ipadadala sa iyong email kung maaaprobahin o hindi.
maghintay ka kanya ng 15 araw at sasabihin namin sa'yo Ang resulta. ang resulta ng iyong aplikasyon. Hanggang ngayon wala 24 na araw na yata. Wala man lang ako. Ito yung hindi ko maintindihan. Pagkatapos sasabihin mo makabago, Oo. taga-Europa. Siguro yung kanilang patakaran sa pagpapatupad ng katarungan ay baka mas maganda. Mas mataas na uri. Yun ang aking Dapat sana, ganun eh. yun lang nandun na ako eh. Yun lang pakikipag-usap nung talagang akala mo yung kausap kriminal din eh. Iba yung tingin nila. Trato, oho. Sabi ko, kung ganito pala yung mga kausap natin, pagkatapos, baka itong mga tagapagsalita na to, na nagsasalita, na pabor sa ICC na yan, baka hindi sila nakapunta doon eh. Yun lang pagpunta doon, ilan ang gugugulin mong oras para makarating ka sa Netherlands? Hindi man lang nila, ibig mo sabihin, hindi nila binigyan ng pagpapahalaga yung, wag na yung gastos ko, halimbawa. Sarili ko naman yun eh. Yung tagal. Yung panahon, oho. 16 na oras yata bago ka hindi naman diretso yun eh. Pupunta ka muna ng Dubai eh. Pagkatapos sa Dubai, meron ka pang overlay na mga 2 oras. Pagkatapos ng 2 oras, saka pa lang makakarating ng Netherlands. At nandun ka halimbawa sa Amsterdam, sasakay ka pa ng siguro mga 2 oras bago ka makarating sa The Hague. Sa kanila ba walang pagpapahalaga yung sakripisyong ginugol ng isang tao na sa atin kasing mga Pilipino, gagamitin na nating batayan yun eh. Nagsikap itong taong ito eh. Yung tagal man lang ng pagpunta ron, wag na yung gastos eh. Nagsikap, naghirap, talagang nagsakripisyo ng panahon. Wala man lang nagsabi sa akin kung ano nangyari doon sa aplikasyon ko eh. Hanggang ngayon? Hanggang ngayon. Ito sentimiento Pagkatapos sasabihin mo, babalik tayo sa ICC. Wala palang, oo nga, no. Sen, ang latest dyan, hindi ba, ay mayroon namang application na for interim release. At sabi ng abogado ay meron namang tatanggap na isang bansang miyembro ng ICC sa dating Pangulo at doon siya pansamantalang siguro ay mananatili. Anong sa tingin po ninyo? Kasi doon sa provision ng interim release, wala naman sinasabi na pagbibigyan kita kung wag na sa bansa mo. Wala naman sinasabi. Pwede rin sa bansa mo na bumalik ka. Ang sinasabi lang doon, wag ka lang pupunta sa lugar na ayaw namin. So, i-specify niya eh. So, halimbawa, nagpasakop ka dun sa application with condition. Meron kasing with or without condition eh. Okay. Hindi ko alam kung ano ang batayan nila, kung with or without. Halimbawa, mabigat talaga yung paratang sa'yo, baka with condition ka agad. Nakalagay doon, o sige, pagbibigyan ka namin na makalabas ka muna temporarily, pending trial, pero isaalang-alang mo ang mga sumusunod na mga tuntunin at patakaran, kondisyones. Huwag kang pupunta sa lugar na ayaw namin. So, i-specify nila. Halimbawa, ipagalimbawa natin si dating Pangulong Duterte. O ayaw namin sa Davao ka. Halimbawa, siguro dahil sa taga Davao, meron sigurong comfort zone doon. Ayaw nila sigurong i-baby halimbawa doon, ano? Nakalagay pa sa kondisyon. Huwag kang makikipag-usap sa mga witnesses. Dahil nga may kaso siya. Dito rin naman ganun ginagawa natin. Huwag kang makikipag-usap sa mga taong i-distingue namin. Ililista nila siguro kung sino yung hindi pwedeng kausapin. Bawal magpa-media. Baka siguro sa sinasabi, huwag mong kakausapin itong mga sumusunod na mga tao. Halimbawa, Salvador Medialde, Attorney Salvador Panelo, mga kunwari lang naman. O di sige, okay. Lahat ng kondisyon. Approve. O halimbawa, basta doon ka lamang sa Palawan. Halimbawa, lang.
O halimbawa, doon ka lang sa Pulillo Island. O kaya sa Catanduanes ka, lahat na. Pero pwede rin sa ating bansa. Hindi naman sinasabi na, o sige, release ka namin, pero hindi sa sarili mong bansa. Maghanap ka ng ibang bansa. Walang ganon. Wala namang ganun eh. Pero ganon yung in-apply ng abogado niya. Siguro para mas... Ay, siguro iniisip niya, mas baka mas mabilis. makakabuti sapagkat iniisip ng ICC because nasa-psychologize niya na pagkaibang bansa siguro ang tatanggap, baka Pagbigyan kaagad. mas maganda yung aking Tsansa. na pagbigyan. Ano? O, yan ang hindi ko maintindihan sa bahala sila sa buhay nila. Titingnan natin. Dahil mukhang... Pero alam mo, may mas magandang pag-uusapan tayo kaysa bumalik tayo sa ganito, Sa kaysa ICC. bumalik sa ganito. ano yun, son? Ang gusto kong pag-usapan kung paano ibabalik yung mga powers ng NFA. Kasi alam mo, kaya ako sinasabi ito. Kahapon, birthday nga ni Dr. Jose Rizal at birthday ng aking pangalawang anak. Tumawag sa akin yung mga ibang mga magsasaka sa Pampanga. Sen, sabi nila, kailangan malaman mo na kami ay halos nag-iiyakan dito. Isang pag-iyak na may kasamang paglulupasay, sabi nila. Mabigat na to, sabi ko. Isipin mo, lalaki itong mga ito eh. Nag-iiyakan. Pagkaraniwan sa lalaki, yung iyak niya, Pinipigilan ho yan. pigil yun at saka konting ano lang yun. Patak-patak. Pero para ang isang lalaki ay maglupasay, mabigat na problema nito. Di ba? Ano ba ako nangyari? Ang presyo po ng palay yung kagagapas lang po, yung hindi pa namin nabibilad. Nabibilad, oo. 7 piso hanggang 8 piso na lang per kilo. Naku po. Paano pa po kami mabubuhay? 7 piso. Oo, kahapon ito. Ba't ka ako nangyari yun? Ayaw na po kasing bumili ng NFA. Bakit? Paano po silang bibili? Wala na po silang paglalagyan. Punong-puno na po lahat ang ano ang kanilang bodega. Totoo naman Yung mga di nagbiro ako ngayon. Kasi nag-iiyakan nga sila. So, kinakailangan biruin mo rin sila. Kasi nga, mapayapa mo lang ang loob niya. Tawagan niyo muna ako si Senator Lito Lapid. Yan, oo. Bakit po siya? Siya ka ako number 1 dyan sa Pampanga. Hindi naman ako Ayo. Hindi ka ako, binibiro mo lang ngayon. Anong ibabalik? Kasi nga yung pinag-uusapan natin, puro balik Kailangan ibalik, i-repatriate natin ang mga natin na, tinatamaan na naman ng gera sa paglalabanan ng dalawang bansa na wala nang inisip kundi magpatayan sa isa't isa. Ayan ang nangyayari sa atin di ba? Totoo po. Yan ang mga rapporteur. Balik tayo sa ICC. Isipin mo na, puro balik Ngayon, ang gusto ko, ibalik mo yung ilang powers na kinuha mula sa NFA. Kasi nga nung nagkaroon ng tarification, ito yung naging problema Actually, ang immediate na impact niyan, kaya nagkaganyan, dahil nga sinabi kasi ng Malacanang, magsisimula na tayong magbenta ng 20 pesos per kilo of rice. Sinabi ko na sa iyo noong pa, nung nato ilang buwan na nakararaan, na itong ganitong mga pagpapasya, mapanganib. Ang unang epekto nito, babagsak ang farm gate rice ng palay. Totoo. Nangyari. I-announce mo naman na 20 pesos. Ano sasabihin ng mga barkada mong mga kawatan? Akin na yung... Ibenta nyo na, wala na, mababa na ang presyo. Ibenta nyo na sa akin yan, wala nang bibili sa inyo. So yung mga kawatan, yung mga gustong kumita, yung mga trader, mga trader, sila kikita rito Kapag ka hindi pa nabilad, 7 to 8 pesos. Grabe. Pagbilad na. Pagbilad na, 11 to 12. Naku po. Wala ba? Lugi ka pa rin. Bakit ka mo? Lugi, Ang production cost mo para makapag-produce ka ng palay, 22 pesos. Yun ang break-even. Tama po kayo. Hindi ka pa kumita ron, Wala pa. Oo. Para kumita ang farmer, 25 pesos
Yan ang bilin mo. Per kilo palay. May kita na siya doon kahit papaano. Bibilin mo ngayon ng 7 to 8 pesos. Anong mangyayari sa kanila? Magtatanim pa ba sila? Hindi na. Siguro pinipare sa yung presyong maging 20 yung bigas eh. Kaya 7 nila binibili. Kaya nga, yung mga traders na mapagsamantala, sila ngayon lalapit. Tingnan mo palagi ko sinasabi ito. Ilan ba ang nakakain ng isang Pilipino? Gawin natin halimbawa yung isang gwardiya ko na lumaki ang tiyan. Sapagkat nag-ship na siya sa bigas eh. Yes. Yung pandesal lumiit na lumiit eh. Totoo. Di ba? Opo. Dahil nga sa pag-aawayan ng dalawang... Hindi natin malaman kung ang pag-uusapan natin dito. At saka mahal. Gawin natin halimbawa yung gwardiya na yan. Ang consumption ng isang Pilipino sa loob ng isang taon, 122 kilos. Yan ang kakainin ng isang Pilipino. Okay. Yan ang average. Yun ang tinatawag na per capita. Siguro yung aking driver, ay yung aking gwardiya, baka 130 kilos naman. Ang average is 122 eh. 22. Ang ibig sabihin niyan, 2 kaban at kalahati. More or less. Yan ang kinakain ng isang Pilipino sa loob ng isang taon. O, kwentahin mo yan. Ang ibig sabihin niyan, 15.5 million metric tons lang ang kailangan para mapakain mo lahat ang Pilipino. Sa bilang natin. Ganun kasimple yan eh. Tatanong mo sa Department of Agriculture. Magkano ba ang production natin? Pinag-usapan natin yearly Ang production mo, 19.3 million metric tons. Palay na yan. Hindi palay. Yung bigas. Bigas na. Sa mga tweed, mas marami kang supply, 19.3 million metric tons. Ang demand mo is 15.5 metric tons. Ibig sabihin, tama-tama lang. May sobra ka pa di ba? Tanong, bakit mataas ang presyo? Dapat hindi tataas eh. At saka bakit nag-i-import? Hindi, yung munang bakit mataas ang presyo? Hindi pwede. Minamanipula. Ngayon, bakit hindi mamamanipula? Yung mga traders nga napabayaan, sila na magdidikta eh. Totoo. Wala nang power kasi ang NFA, magmula nung magkaroon ng tariff. Ibalik mo yung... Pangkaraniwan kasi dapat yung merkado, walang nag-i-intervene dyan. Pabayaan mong mag-settle. Pero para makuha mo yung kondisyon na yun, dapat walang manipulation. Nagmamanipula, kaya dapat mag-intervene ka. Kung walang kawatan, kung walang mga traders na mga walang hiya, okay lang sana. Walang mag-intervene, okay. Hayaan mong dumalo yung tunay na presyo. Yung minamanipulate, kaya ipasok mo yung intervention. So anong isa intervention yan? Pabayaan mo siyang magbenta. Para sa ganun, medyo may tumatamar, ma-stabilize yung presyo. Wala na siyang power ngayon eh. Totoo yun. Isa yung sa dapat mong ibalik. Pagkatapos, ibalik mo yung power na maglisensya siya sa mga traders. Wala na naglilisensya ngayon. Lahat na pwede. So, kanya-kanya na. Ba't nag-i-import ka? Lahat pwedeng mag-import kasi yan ang Asaan ngayon yung protection sa farmer? Ayun nga. Yan ang usapan ngayon dyan. Tapos meron ngayon makikipag-gitgitan sa Senado. Gusto nila. Sila ngayon ang chairman ng Agriculture Committee. Hanggang maaga pa lang ngayon Bigay mo sa kanila. Bahala kayo. Tingnan natin. Sa 20th Congress yan, Sen? Magbabago ang Kongreso, di ba? Nag-aanuhan na? Nagpapestuhan na ba? Pwestuhan na yan, siyempre. Talaga, ang aga pa. Kung kukunin ba yung kuryente, gusto ko sana ako dahil may pangako ako dyan eh. Kasi pag hindi nyo binigay sa akin yan, hindi ko magagampanan yung ipinangako ko, di ba? Paano? Hindi ka ako, suntukan na lang tayo. Pag hindi nyo binigay sa... biro lang. Gusto lang sabihin, kung tayo nakapangako ng gano'n, sana ibigay naman nila. Paglalaban natin. Diba? Tama po. Gano'n naman tayo eh. Pinangako natin yan eh. Pero sabi ko nga, magtulong-tulong po tayo. Hindi magagawa ng isa lang po yan. Totoo po. Pag hindi po nyo binigay sa akin yan, at meron namang magpipilit na siya, hindi naman niya gagawin.
Bahala kayo, di ba? Oo. Tayo po, nangako tayo, alam po natin ang gagawin natin. Ngayon, kung hindi po kayo makikipagtulungan, makikipagbabag kayo. Ah, di ba? Iyo. Ba't wala pa si Jen Sumarjaga? Kala ko Mamaya ba pa. darating yun? Hindi na darating. Baka mauubusan na siya na sasabihin dito. Oo, yun nga, oo nga. Isang quote na lang po muna natin ng ating mga kababayang sumusubaybay, Sen, para may kasama tayo sa ating pag-uusap ngayon. Oo nga pala, bakit hindi naman natin pwedeng i-chapuera lahat yung mga yan. Yes, eto po. Yan lang naman ang ating pinagsisilbihan. Correct. Bakit? Nandito ba tayo kung wala yung mga yan? Ay, hindi po tayo po Oo. pwedeng nandito dahil... Kailangan palagi yung sinasangkot yan. Yes, saganang mamamayan nga po eh. No? Yung inaasahan natin mangyayari. Pagsapit ng June 30, Sino ang... yung Senate, hindi. Sa ngayon, may mga preparasyon. Halimbawa, nung isang araw, inimbita ko dahil siyempre, tatanggalin nila yung wall ng mga dati. Yung mga litrato ng bago, isasali. So, kinunan kami ng litrato. mga litrato. So, kailangan ka magpasakop doon. Kung hindi, mawawala ka sa wall eh. Di ba? Totoo. Tapos, pinakita nila yung dito po kayo mag-opisina. Bakit wala naman kako laman niyang opisina? Kayo na naman Kasi kami doon kako pag gano'n namin Meron na. Yung pinalitan namin, yung natalo halimbawa, at least meron pang Iniiwan na. bibigyan naman po namin kayo ng provision para may namin yung niyo. Oh. Ba't kako hindi pare-pareho ang laki? Bakit po doon sa Okay, malaki nga ako. Pahaba naman ng ganyan. Kayo na po ang bahala kang ganito. Mag-ayos. Dede, pumanik ako dun sa... Kakilala ko naman yung mga iba senador eh. Bakit ka ako yung kay Senador Jinggoy pagkalaki-laki? Pinagtang ko ulit. Talagang malaki. Yung sa akin kasi rectangle na mahaba eh. Pahaba. Yung sa kanya square na malaki. Kaya maganda. Maluwan. Kasi po kanya mga opisyalis po sila, mga president pro tempore, meron pong mga majority leader, meron pong minority leader. Di bali po, pagka kayo po naging opisyal, hindi, ayaw mo na ako doon na. Doon na lang ako doon sa maliit. Okay na ako. Okay na ako doon. Tapos may mga orientation naman. Sige, kayo po ay may kapamahalaan sa ganito, ganyan. Halos kabisado ko naman dahil sa hindi naman halos pareho. Nagkakaiba dun sa gawain din naman sa baba. Opo. Ang kaibahan lang, kukunti lang kami talaga rito sa Senado. Pagkarami-rami naman namin dito sa House of Representatives. Basically, halos pareho lang. Pero yung June 30 po ba ay... Ang June 30, yun talaga ang formal na paghihiwalay ng dalawang kongreso. Yun nga po. So, ang sinasabi sa Constitution, sa katanghaliang tapat ng ika-30 araw ng Hunyo, ay matatapos ang matandang kongreso at yun naman ang pagsisimula ng bagong kongreso. Ganun ang pagkakasabi. O, sa mga tweed, hindi na ako congressman at 12:01 ng June 30. ng June 30. Senador na ako. So yun, doon ko palang sasabihin talaga na, kasi ngayon may congressman pa ako ngayon Tama po. Although, Senador-elect naman ako. So nahati ako sa dalawang nag-uumpugang puwersa. Doon lang ako magiging ganap na kung sino ako pagpitada ng 12 point blah blah blah. Pero yun ba may magse-session na kayo? O Hindi pa. Sa ano na? Kasi meron ding provision na yung aming inaugural session ay yung araw ng SONA, ng July 28. So kahit nagtapos na yung Senado, yung Congress, yung 19th Congress. Hindi ako pwede magtatatayo doon makikipagdebate sapagkat sarado pa kami. Sarado pa. Baka tayo mapagkamalan. Tama. Parang paglipat nyo lang yun ang pagsasaayos siguro. Kasi may kailangan kasi pati yung nga yung opisina. Kailangan mo na mga ayusin walang upuan, walang mesa, walang cabinet. So lahat ng ito pararaanin mo. Ayun. Di ba? Para naman sa ganun, pagdating mo, maayos-ayos naman ang pag-uumpisahan mo.
At June na rin yung, kung yung nagkakamali, July 28 yung ba yung, yung SONA? SONA. Oo. Yun ang pinakahuling linggo. Kasi ang Saligang Batas sinasabi, the last Monday of July. Yun, tama. Ang last Monday ng July ng taong ito ay 28. 28. Kung hindi ako nagkakamali. June na rin yung paghahalal ng Senate President. At Bago iba pa yun. Kasi bago pumunta para tanggapin yung State of the Nation, meron ng tatayong Senate President. Tama. At meron na ring speaker, di ba? Yes. Bago pumunta kayo ng Congress, maghahalal na kayo ng Sa umaga kasi, umaga. formal na mo ihahalal mo na. Aha. Si Lito Lapid. Doon ba? Kasi ito, curious lang ako, no? Meron bang, katulad sa House, kasi sa House yata, may influensya din ng presidente kung sino dapat na maging speaker, eh. Sa Senado, hindi ko alam. Ano bang kalakaran, Sen, sa Senado? Sa House kasi, sa matagal ko nang ipinaglingkod dyan, alam ko na palaging merong impluensya ang presidente. Opo. Kaya makikita mo na kung sino yung tao niya. Nakita ko na eh. Ilan ang dito sa House of Representatives, ilan ang dinaanan ko dyan. Nadaanan ko ang Joe de Venecia. Yes. Nadaanan ko yung Sunny Belmonte. Ayan, pagkatapos ng Sunny Belmonte, dumating ang Pantaleon Alvarez na sa magpalitan, di ba? Gloria Macapagal Arroyo, Alan Cayetano, Alan Lord, hanggang itong kasalukuyan. Sino ba yung speaker namin? Ano nga pangalan? Bayan mo na. O sige, gano'n ang ibig ko sabihin. Lagi may influence. Alam mo na merong impluensya yung Malacanang. Kasi sa dami ninyo eh. Oo. Ngayon, dito sa amin, hindi ko masyadong mahinuha yun eh. Hindi ko masyadong madakip. Kasi sa kakonti siguro, madali naman kasi nagtitextan lang, nagtatawagan lang kami. Ganun. Palagay ko, mas siguro, mas liberal. Yan ang nararamdaman ko. Depende na lang siguro kung may mga agenda talaga na hindi may iwasan na pagka tiningnan mo, ay kailangan siguro yung leadership ay kanila. Baka doon magkaroon ng influence peddling siguro. Pero sa ngayon, ewan ko, wala pa naman siguro. Kaya ako naman naitanong yan. Kasi doon sa nakaambang impeachment case dahil ang sabi ng iba, itatawid ng 20th. Alam ko naman, magkakaiba kayo ng pananaw dito, Sen. Kaya debatable kasi yun, yes. Nelson. Titingnan natin kung sino yung malakas ng loob na magtawid, ano? Kasi palakasan ng loob yun. Totoo yun. Opo. Kung malakas-lakas ang loob niya, itawid niya. Kasi walang iniwan sa rumaragasang bagyo eh. Ano? Malikot ang dagat. Ano? Yung pagtatawiran mo kawayan lang yung bridge eh. Halos ano eh. Yun nga po. Nandun doon sa kakayahan nung kung sino man ang gustong magtawid. Di ba? Kung kaya niyang itawid. Kung walang sasalunga sa kanya. Ayun nga. Ayun ang problema. No? Ngayon, yung sa hirap ng pagtawid at yung kanilang pagnanasa, halimbawa, maitawid, sino bang gustong magtawid? Halimbawa, gusto ba ng Malacanang na maitawid? Kung hindi naman niya gusto, hindi na siya makikialam dyan. Ayun nga, oo. Isa sa factor na pwede mong tingnan basahin mo ngayon. Gusto ba ng Malacanang na itawid? Kasi malaking ano yun malaking usapin yun. Pag ang sagot mo, ang nakikita ko parang gustong-gusto. O baka makikialam. Di ba? Kasi nga, para maitawid ng walang masyadong usapin Para maitawid mo ng anong tawag ba sa Tagalog yun? Yung wala kang dadaan ng maraming pag-uusig. O kung alam mong dadaanan mo yung maraming pag-uusig, so kailangan mo talaga.
na ilagay yung talagang tapat sa'yo, halimbawa. Yun ang hanapan mo ngayon ng sagot. Talaga bang gusto ng Malacanang na itawid? O hindi na. Nandun ang ano dyan eh. Andyan ang usapin dyan eh. So andun ng bigat, ano ho? Nandun ang bigat ng ano. Nandun ang bigat ng responsibilidad ng taong magtatawid. Magtatawid. Oo. At sinong dapat na... Siyempre, yung tatawid, iba doon sa tutulong sa tatawiran eh. Ay, hindi pa pwedeng isa lang ang magtawid. Aba, napakahirap nga ng kalagayan nga. Sabi ko nga sa'yo, umaalimpuyo yung dagat eh. Ano eh, yung unos eh, masyadong malakas eh. Ayun, mukhang exciting. Palagay ko, naintindihan naman ng mga... Naintindihan na. Naintindihan naman siguro, di ba? Patawa-tawa yung mga nakikinig sa atin. Ayun,